para malaman natin ang lalim ng impluwensya ng mga ilog at dagat sa buong probinsya ng Agusan del Norte, nagsimula kami sa itaas nito, sa bayan ng Habonga. Halos 60 kilometers ang layo mula sa Butuan City. Bukod sa 144-year-old na simbahan dito, ang Our Lady of Assumption Church na pinakamatandang simbahang Espanyol sa buong Caraga. Kilala rin ito dahil nga sa Lake Mainit. Dito tayo ngayon mag-uumpisa sa pag-explore natin sa bayan mismo ng Habonga kung saan matatagpuan ang Lake Mainit. Alam niyo po ba itong Lake Mainit, napaka-importante po sa mga tao rito dahil karamihan po sa kanila ay mangingisda. At ito pong Lake Mainit ay ang 4th largest lake in the Philippines. Ngayon, dati nung panahon ng mga walang kotse noon, ang ginagamit lang nila ay bangka. Kaya ginagawa nila ngayon, dahil nakasanayan na nila yon, taon-taon nag-celebrate sila ng isang festival na tinatawag nila na Baoto Festival. Hello! Okay! Ayan! Eksakto! Ang ganda na show nyo, Baoto. Baoto Festival. Wait lang, Kuya Aga, mukhang narinig ko na yung Bawoto na yan. Baoto ba? Yes, Baoto. kasi sa Bacolod po, Bacolod. sa amin, yung tawag dyan Yan. ay Baroto. Baroto? Yes, Meaning, it ano yung means Baroto? boat. Boat, tama. Yun nga talaga dito ibig sabihin yan, boat. Ang Baoto kasi galing sa salitang baroto. Ibig sabihin ng baroto parang yung kahoy na inuukit nila yung loob hanggang sa maging para siyang bangka. Yung boat, gano'n. Hinuhukay yung laman, tatawag na rin yung baroto. Okay? Kuya, So, Kuya, aga hulaan ko. Magkakarera tayo ng bangka. sino sabi sa'yo? Hindi, oo naman! Siyempre, pero hindi lang kanila ng bangka. Ang gagawin natin dito ngayon, ginagawa nila, parang triathlon yan. There's may run, swim, and then paddling. Sagwan. Magsasagwan kayo. So, gagawin namin lahat yun? Gagawin niyo lahat yun, pero hindi. Inayos ko na lahat to. Meron kayong kasama rito. May mga kasama kayong dalawa. Bali, isa kayong partner, no? Ito yung mga champion dito taon-taon na ginagawa to festival na to. Andito lahat sila ngayon. Mga kapatid, kita mo naman ang mga itsura, brother. Ano pa ano mo? Mario. Gary. Okay, Gary and Mario. Okay, Gary. Ikaw, magiging kakape mo, si Shaira. Okay? And Mario, ang kakape mo si Chanel. Okay? Kaya nyo? Ha? Iya, ba't kailangan? Lalakas na kayo mga magagaling dito eh. Macho! Kasama ko sana kayo. Gusto ko sana sumama, kaya lang, ayoko namang matalo kayo, no? So, ang gagawin ko, babantayan ko na lang muna kayo at pagbibigyan ko yung pagkakataon ito para naman maranasan ng mga ating mga bisita. Okay ba yun? Kayo na bahala. Masaya to. Okay. Okay, so, ready na? Ready na! Bilib din ako dito sa mga Artista Academy Girls. Kinakarir ang paghahanda sa triathlon. Kahit walang 20 million dito, ha? Yung partner ko, nagulat ako na si Mario, talagang sobrang macho niya. So parang, for me, I felt lucky kanina na talagang nakita ko siya na talagang determinado siya na manalo yung team namin. Tuturuan mo po ako paano ano yun? Ano tawag doon? Sagwan. Sagwan. Yes. So, ano po yung mga techniques kung paano natin matatalo yung kabilang team? Kailangan bilisan natin sumasagwan. Para tayo manalo. Volleyball player ako, so athlete ako. At nag-enjoy ako sa ginawa namin na yung racing nga. Kunyari, liliko na, ganyan. Tapos igaganon mo para i-straight. Kung liliko mo naman, igaganon mo lang. Tuloy-tuloy lang. Sis Bumba! Team Chanel Mario! Fight! Oh, let's go! Team Chanel! Gary! Fight! Go, Kuya! Ganyan! Malakas ang loob. Kahit first time nyo palang gagawin ito, at ang ensayo nyo, 5 minutes lang. Haha! Ito na si Gary and Mario. Ito na umpisa ng ating pagtutunggali ng ating Baoto Festival. Ready? On your marks! Set! Go! Nakita ko na parang pantay, walang may nauuna. Sabi
baka matalo si Mario, sabi ko. And so I was cheering there. Sabi ko, go Mario, go Mario. Kasi alam ko na kapag mag-cheer ako, mas lalong bibilisan. Mario, bilisan mo. Siya na yung pambato ko. Mario, bilisan mo! Naikwento sa akin ni na Mario at Gary na kapag Boto Festival, magkakampi sila. Iisang bangka ang sinasagwan nila, pero ngayon, galit-galit muna. Sige, langoy pa! Kaya lang, parang kinakapos na sila. Okay, so yan, kita mo, ang layo na nilalangoy nila. Halos magkatikit lang sila. Nung paahon na sila, nakita ko na yung partner ni Shaira. So parang nakita ko, Mario, bilisan natin, bilisan natin. Talagang sumisigaw na ako. Sa tingin ko naman, nagamit ko yung skills ko doon na yun nga, kailangan tumakbo ng mabilis. Kasi, para maunahan mo yung mga kalaban mo. Gano'n kasi yung mga tao, tignan mo, oh. Team Shaira nangunguna, Team Chanel pumapangalawa. Two teams lang pala, so nauhuli sila. Exciting. Sino ang tatangal ng Best Actress? Athlete. Dito sa Agusan del Norte, malaking bahagi ng buhay ng mga tao ay nakasalalay sa tubig. Pati kanilang buhay, pampalakasan at kalusugan. Sa Lake Mainit sa bayan ng Habonga, ipinagdiriwang ang Boto Festival. Go! At sa pagbisita namin, gumawa sila ng munting version nito para sa mga kaibigan kong sina Shaira at Chanel ng Artista Academy. Pero bago ang lahat, tuklasin muna natin itong napakagandang lawa kung saan sila nagpapaligsahan. Kung contest sa palakian, daig ng Laguna de Bay, Lake Lanao at Taal Lake ang Lake Mainit. Pero kahit pang-apat lang ito sa pinakamalaking lawa sa bansa, ang Lake Mainit naman ang sinasabing pinakamalalim. Nasa 223 meters daw ang lalim nito. Ayon sa alamat, nakuha nito ang pangalan dahil sa isang hot spring na dumadaloy tungo sa lawa. Katunayan, ang surface temperature nito ay mula 27 hanggang halos 31 degrees Celsius. Mainit man ito, dinarayo pa rin ito ng mga taga-Agusan. Dito sila nagre-relax, namimingwit, nagsasagwa ng bangka simula pa noong unang panahon. Sa lawang ito rin, idinaraos taon-taon ang 3-day Boto Festival. 11 taon na nila itong ipinagdiriwang at ngayong taon, naganap ito ng Setyembre kung saan halos 1,000 estudyante mula sa iba't ibang provincial high schools ang lumahok sa mga palaro. Pero ang pinaka-aabangan sa naturang piyesta ay ang 30-kilometer Boto Marathon, ang pinakamahabang karera ng paddling o pagsagwan sa buong Pilipinas gamit ang Boto. Boto yung tawag sa bangka nito na ginagawa mula sa kahoy na hinuhukay ang loob. Madalas nilang gamitin ang kahoy ng tipulo dahil ito ay magaan at marami. Pero pwede rin ang lawaan o tangili. Ilan sa mga kasangkapan sa paggawa nito ay ang palakol, katam at sa wikang Cebuano, ang sudla at ang kalog. Nasa 15 feet ang karaniwang haba ng Boto at tumatagal ito hanggang 4 na taon. Napansin niyo bang wala itong katig? Kaya, pagalingan sa pagbalanse. Ganong katindi ang karera ng Boto. Kaya naman, kinakarera ito ng mga kaibigan natin. Sasakay na sila ngayon sa tinatawag nilang Baroto. Let's go, kuya! Let's go! Patakbo kami going sa Bawoto. Kinakabahan na talaga ako, baka muli kami. Tapos yung pagsuot pa ng life jacket, ang tagal-tagal ko. So parang sabi ko, Kuya Mario, bilisan natin yung pagsagwan.
Isa kwan! Kampante ako na kami yung mauunan, kami yung mananalo kasi nauna nga siya. Tapos una kaming tumakbo, una kaming nakarating doon sa bangka. So ayan, edi ang saya-saya ko kasi ang bilis-bilis niya. Pero eto na, yung nagsasagwan na kami, nauna na sila Chanel. Alam mo na kung magaling din si Gary, pero siguro mas magaling si Marriott. At saka, siguro balance nila yung bangka. Kasi ako, nagaganon ako, natutumba-tumba ako na hindi ko mabalance. So siguro yun din yung dahilan kung bakit sila nauna. Excited sila, Shira and Chanel. Kaya sila. Sila. Ayan na! Finish! Yay! Woo! Go! Go, Shira! Ayan na, kaya ba? Kaya! Humabol na! Humabol! Bale, ang nanalo yung team ni Mario and Chanel. Second placer, at natalo bale, si Gary at si Shira. Ito po, at bibigyan ng award ninyo. Ayan po, producing natin. And syempre, ang asawa po natin ngayon, naging mayor din natin dito. Ayan po, ayan. Ma'am, ito po si Chanel. Ayan, din. Espesyal ang premyo sa special triathlon natin. Isang kakaibang bulaklak na sa Agusan del Norte matatagpuan, ang Pagosi flower. Hindi ito water lily dahil sa gitna ng bulaklak ay may bilog na seed pod kung saan makikita ang mga butong nakakain. At ayon sa mga taga-Agusan, lasang maniraw ito. Sa lake mainit nabubuhay buong taon ang Pagosi flower. Tinatawag din itong sacred lotus. At the end of the game, masaya pa rin ako. Kahit di kami yung nanalo, at least yung experience ko na makalaro ng triathlon. So, okay na sa akin yun. At saka, masaya. So, sobrang nag-enjoy ako. Talagang nag-enjoy ako. Hindi ko siya may-replace sa lahat ng bakasyon, sa lahat ng mga ginawa ko dahil first time ko itong gawin. Yun. Ako po si Aga. Si Dato Bibi. Dato Bibi. Okay po. Ako po si Aga. Ito po kaibigan ko po si Shira. Tsaka si Chanel. Ayan. So, sinabi na dito raw, ang pamamaraan nyo ng pangingisda ay ganun pa rin katulad ng dati. Yun ang gusto ko pa rin matutunan. Pwede nyo po ba akong turuan? Ha? Pwede? Pwede po. Tapos, kayo naman po, pwede nyo bang sama na aking mga kaibigan po? Ha? Para mga dalaga lang talaga eh. Ay, ang gaganda talaga naman. Okay, tara. Hiwa-hiwalay muna tayo. Kami muna magkasama. Kayo muna. Okay, good luck. Good luck. Nakilala ko si Dato Rogelio Bebe, ang pinuno ng mga mamanwa sa isang sitio sa bayan ng Habonga. Ang mga mamanwa ang mga katutubong tao sa Agusan del Norte at Northeastern Mindanao. Kahawig nila ang mga Aita. Nga pala, ang ibig sabihin ng salitang mamanwa ay mga unang tumira sa kagubatan. Nag-umpisa sila bilang hunter-gatherer, nangangaso
namumulot at nangingisda sa simpleng paraan. Ang mga mamanwa umaasa sa katubigan malapit sa Lake Mainit para sa kanilang pagkain. Manong Bibi, kasi dati sa Batanes ako, may sinubukan sa akin na bagong isang klase ng pag-iisda, ginagamit yung net na may kawayan. Tapos ngayon, dito sa inyo po, ang dami ng modernong gamit na pang-iisda. Bakit ito pa rin ang ginagamit natin hanggang ngayon? Mas madali. Talaga? Kasi ilang isda ang meron dito talaga sa lake na to? Ilang klaseng isda? Marami sir, mayroong tilapia, aloan, Okay. kasili. Tapos ngayon, ano kaya ang huli natin ngayon? Kahit ano, bahala na. Karpa. 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 Karpa o tilapia. Okay. Tapos ano, nakikita nyo talaga yan? Mayroong gagamit sa... Lulubog muna kayo sa tubig. So maganda itong gagawin natin na to. Ayos. Woohoo! Ayan. Okay. Ayan. Dito tayo diretso. Dito. Dahan-dahan kami iikot to. Tapos mamaya, hanap kami ng isda. Turo sa akin kung paano ginagawa, paano pag-spear niya ng isda. Sinaunang paraan pa rin ang gusto ni Dato. Siguro'y dahil ang mga mamanwa raw ang mga kaapu-apuhan ng mga unang taong nakarating sa Pilipinas gamit ang land bridges 50,000 years ago ayon sa isang teorya. At maaaring sila rin ang pinakalumang grupo ng tao sa Pilipinas na nabubuhay pa ngayon. Kung ganon, nauna pa sila kaysa mga Aita. Wala pa rin kaming huli, malas kami. Sina Chanel at Shira kaya. Minamanwa ang tawag sa sayo na ito. Bahagi ito ng mga katutubong ritual nila kapag nagdiriwang. Para matuto ang mga kaibigan ko, nag-one-on-one sila ng kanilang partner. Tinignan ko talaga ang paa ng isang mamanwa dahil nahirapan ako. Parang sabi ko, kailangan ko talagang pag-aralan yung technique. So, and then I enjoyed it. Yung nagturo sa amin yung babaylan, parang high priest siya doon. Ang ganda-ganda, parang may something, parang sacred siya. Kasi syempre sa amin kakaiba yun. Sa kanila, yung tradisyon na sayaw nila. Samantala sa lawa, nakakarami na kami. Nakakarami na kami ng kwento, hindi isda. Ano, Bibi? Itong pag-iisda nyo po, ito ba hanap buhay o ginagamit nyo ito pang sarili nyo, pang kain nyo lang? Hanap buhay din talaga. Marami na ang nagbago sa buhay ng mga bago kong kaibigan. Ang mga bahay nila, moderno na. At maging sa kanilang kabuhayan, meron na silang ibang natutunan. Ang init na ng sikat ng araw, ibang style na ang kailangan dito. Galing niya. Galing niyang tumalon, no? Ito na, naghahanap na siya. Yan siyempre, dapat dahan-dahan, hindi naman gano'ng kadali humanap ng isda, so hinahanap niya muna. Oh! Kita mo! Ayan! Nakadali ka agad! Oh! Kaya po ako. Ito, ang isda. Kita mo naman. So ako naman ngayon, susubukan natin dito. Kasi di ba sabi nyo, sa mga dikit dito mga lili meron dyan? O, subukan natin. Dito raw, minsan makakatsamba ka dito. Pero, kailangan tahimik ka lang. Hanap muna tayo ng isda. Patience lang. So, huwag lang magulo. Ito meron. Bakit sumasama yung barel? Ano nangyari dito? Sandali! Meron ba? Wala eh! Wala. Sabay. Bakit wala? Kapit nyo. Shhh! Ayan eh, pan. May isda. Shhh! Uy! Pa! Ha! Sandali! Huli ka ba? Huli ka ba? Putya, ano nangyari dito? Oh, ay!
Ay, ito. Nandito, teka. Hop, hop. Ang laki. Ano kayo? Yan ang sinasabi ko. Ano, Bibi, anong klaseng isda to? Karpa. Hanip po, laki. Tignan nyo. At sino ang nakatira nito? Ako. Isa na akong ganap na mangingisda. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may sinigang na isda. Asan ang huli nyo? Ba't dalawa yan ah? Mas magaling pa siya sa akin, siyempre. Ako isa. Thank you! Yun naman pala eh. Sa konting tiyaga, may isda. Maipakita nga ito sa mga girls. Nagkakasayahan sila rito eh. Aba! Wow! Aba! Ito na naman oh. Nakahuli kaming isda. Congratulations! Kita nyo naman. Kayo naman, habang wala ako, ano man ang natutunan ninyo? Itong sayaw! Tinuruan nyo ba sila sumayaw? Tinuruan nyo ba? Sige, pakita nga. Pakita nga. Watch! 2, 3, go! Boys! Galing talaga eh. Oh. Nakita na natin ang kahalagahan ng mga katubigan sa buhay ng mga taga-Agusan. Ngayon naman ating matutuklasan ang ugnayan ng tubig at minahan. Kaya mula Hilaga, bumaba kami sa kalagitnaan ng Agusan. Nadaanan namin ang bayan ng Tubay, na tanyag dahil sa Bitaog Tree. Isang napakalaki at napakatandang puno, 500 years old na at halos 10 feet ang diameter. Nariyan din ang bayan ng Magallanes. Narito naman ang palatandaan kung saan sinasabing ipinagdiwang ang unang misa sa Pilipinas noong April 8, 1521. Hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa ito ng mga historian. Sa wakas ay dumating kami sa lungsod ng Kabadbaran. Narito ang Atega House, antigong tahanan ng isa sa mga ama ng Agusan. Pero ang sadya namin ay ang Barangay del Pilar sa Purok 6 dahil nandoon ang ginto sa mga bundok. At dahil nasa bundok yon, rough road ang dadaanan, kaya kapit na. Matarik na, kaya hanggang dito na lang ang motorsiklo. Pero hindi papapigil, kaming mga bagong minero. Sige. Tingnan mo na, kapagdala ko lang pala, sorry. Kapitan Rico. Mga kaibigan po si Chanel, saka si Shaira. Magandang hapon po. Kapitan Rico Cueno. Itong asawa ko. Okay. Yung barangay captain ngayon. Ayun, kamusta ha? Okay, alam niyo ba, gusto ko lang ikwento to sa inyo, no? Kumbaga, ang ilog na pinanggalingan natin kanina, no? Nakaka-apekto rin yun sa buhay ng mga minero. Paano ka maapektuhan ng ilog kung di ka nang mangingisda? Kasi nakita mo yung dinaanan natin kayo na parang sapa. So, ang ibig ko sabihin, pagka malakas ang ulan o may bagyo, so tuloy-tuloy ang agos nga ng tubig, di ba? Na nababaha yan. Nababaha, tumataas ang tubig, hindi sila nakakadaan ngayon dito papunta dito. So, nahihinto rin ang hanap buhay nila dito. Kung ano man ang nangyayari sa ilog natin, kumbaga, pati ang mga minero, pati ang mga taga-bundok, na-apektuhan din dyan. Papasok kami sa Tunnel L240. Binuksan ito noong 1971. 800 meters ang haba nito, halos 1 kilometro sa ilalim ng bundok. Sa 5 taon na ginamit ito, 562 kilos ng 24-karat purified gold ang nakuha mula rito. Sa panahon ngayon, kung 2,000 pesos ang 1 gramo ng refined gold, nagkakahalaga na ito ng mahigit 1 billion pesos. Para ligtas, kailangan magsuot ng hard hat, headlight, at sumakay sa farm hall. Buti hindi siya nagigiba. I mean,
naman. So yung, ano yun eh? Ilang years po? Bago yan. Ilang years? May tagal na. It's like, 70 ba yan tayo po? Nakakakaba. First time namin pumasok sa isang tunay na minahan ng ginto. Pero pagtagal, dahil sa mga kwento ng aming guide na minero, si Kapitan Rico, nag-enjoy kami. Kaya bumaba kami at gumala sa loob. Ito. Ano sabihin ito? Ito Ito, 2404114. Yung sabihin yan, yung 240, ito yan, bali 24.0 yan. 24K ang nakuha nitong gold. Tama ba? Hindi, ano? Itong portal ito. Ito. 240 meters above sea level. Yeah. 240 meters above sea Above sea level. This, yan. Itong tunnel. Okay, yan yung sabihin yan. Okay. Maya-maya, kailangan na naming lumabas kasi bibigyan kami ni Kapitan Rico ng ore, isang bato na puno ng mineral tulad ng silver, copper at syempre, ginto. Dito sa Barangay del Pilar, pagmimina ang kabuhayan ng mga tao kasi mayaman ang agusan sa mga mineral. Kaya karamihan ng taong bayan, small-scale gold miners. Sa tiyaga at pagsisikap, marami ang umasenso, gaya ng aming guide na si Kapitan Rico. Dati ay driver siya. Ang minamaneho niya, pampublikong modified motorcycle. Ang tawag nila, habal-habal. Pero ngayon, nagsilbi na siya bilang barangay captain at may-ari na ng planta ng ginto at gold refinery. Mula to sa tunnel natin kanina, pagka nakakuha ng ginto o yung bato na sinasabi niyo, itong lugar na to ang pinaka-planta. Processing plant. Processing plant. Dito namin dudurugin yung bato. Ito Yan. Itong ganitong klaseng bato. Galing po ito sa tunnel eh. Yung gantong bato, may ginto yan? Yan, may laman itong silver, copper, at saka ginto eh. Halo-halo, nakikita. Yan. Yan yun. Yung kulitap na yan. Sa isang gantong bato, pili mo makuha mo na dyan, konting-konti lang yan siguro. Diba? May gintab-gintab. May gintab. Tulak na kami ng ginto. Okay, 1.5 lang to, 1.5. Maraming proseso sa planta ng ginto. Nag-uumpisa ang lahat sa batong nakuha sa bundok. Ito yung ore. Nakahalo rito ang ginto, silver, tanso at ibang mineral. Kailangan mahiwalay natin ang ginto, kaya ang unang hakbang, durugin ito sa rod mill. Pasok natin dito. Ano ba to? Ito, may laman na rad. Okay, kasama na ito. Ayan. Oh. Pero ito, walang laman. Walang laman ito. Ito yung rod. Nakita niyo ang gano'ng kabigat to? Ito ang nilalagay sa loob. Iikot ngayon to, ito yung dudurog sa mga bato. Tama? Kita mo, parang taga dito ko eh. Alam ko yan. Ang bigat pa nito. Ikaw naman kasi kung makabuhat ka, isang kamay lang. Haluan ng tubig, ipunin ang durog na bato, salain ito sa bilingan. Ayan, kita na ang gold dust o gintong alikabok. Itatabi yun. Yung natirang maitim na putik, hindi pa itatapon kasi nahaluan pa yun ng ginto. Kahit konti, sayang din yun. Tandaan nyo, ang 1 gramo ng pure gold ay nasa 2,000 pesos ang halaga. E ang 1 gramo, simbigat ng karaniwang paperclip. Itong piraso na to, na nandyan, pag binuo mo yon, mga magkano aabutin yan? Mahigit na mga 2 gramo. So sa halagang to, meron tayo kulang-kulang mga 4,000 pesos. Yes, oo. Kaya dapat ipunin yung mga gintong alikabok. Sayang din yun. Okay, ngayon, saan tayo pupunta? Nandito pa tayo doon sa Refinery. Para sinabi mo kanina, itong 18K, pwede natin gawing 24K. Tsaka gusto ko makita yung proseso na yun. Kung paano magiging makinis yung galing sa bato nakita natin, naging putik, naging ginto, at mamaya ginto makinis. Ay, excite yung mga girls, oh. Kaya sabihin ko, Ito, pwede na namin. kaya kung maghahanap kayo ng boyfriend, tatandaan nyo pareho ni Rico. Ganito. Kinabukasan. Kaya ako pa tinitignan Okay. eh. Let's go. Okay. Sa puntong ito, hahaluan na ito ng mga kemikal tulad ng cyanide at carbon. Dito na mahihiwalay ang tunay na waste product o basura at ang ginto. Pero para kina Kapitan Rico,
maingat sila sa pagtapon ng waste product. Ayaw nilang malaso ng ilog at kalikasan. Alam nila ang kahalagaan ng ilog kahit sa mga minero. Ang tubig namin dito sa Barangay Pilar, inalagaan namin maayos. Hindi namin tinatapon yung waste namin doon sa ilog. Ang haba pala ng proseso sa pagtubog ng ginto, pero malapit nang magbunga ang paghihirap natin. Ano tawag mo dito ngayon? Crucible, parang gawin natin... Tutunawin. Tutunawin natin. Tutunawin natin ngayon. Tatakpan. Mahaba pa ang proseso dito sa gold refinery. Ilan sa mga hakbang ay paaapoyan ang gold dust, magiging likido ito o gold solution. Hahaluan ito ng mga kemikal tulad ng nitric acid, meron ding borax, ganun din ang silver. Ginagawa ang lahat ng ito para maging puro ang ginto. Sa huli, ihihiwalay ang silver hanggang sa maiwan ang pure gold. Inaabot ang buong proseso mula kalahati hanggang isang araw. Depende sa dami ng ginto. That is ginto na 24K. Yan, oh. Wow. Yung nakita natin kanina, yung demand. Yan. Mainit ba yan? Ano na? Pwede na. Puro gold sila. Ay, gusto ka rin na. At ngayon, ito na ang bunga ng pagsisikap natin. Ito! Ito pala si Commander in Chief eh! Ito, siguro yung papakita namin. Ito, surprise sa amin eh. Ano ito yung surprise sa amin, ka? Yung surprise sa inyo? Ito, 270 grams. 270 grams. Oo. Magkano halaga nito? Half a million. 500,000. Bote mo. Oh. Parang, ang bigat. Parang ito yung kwintas ni, ni Cap. Wow, ang Cap, yun bigat. ba, Cap? Bigay mo na sa amin, Cap. Wow, hindi ako makapaniwala. Narigaluhan ako ng 270 grams. Ito ko ba regalo niyo sa akin? Swerte! Hindi, ito lang. Alin? Ito. Tama ba to? Ito, regalo sa akin. Pero okay lang. I will take this anytime. Basta galing po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po. So ngayon, nahawakan na natin ang ginto ng 270 grams. Dito na yun. 500,000 grams. Ngayon. Ito, maliit lang to pero galing sa puso nila. Kaya halagang million ito. Sabi naman ha. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Salamat ha. Thank you. Salamat na marami. Thank you po. Salamat. Mula sa ginto at gininto ang puso ng mga minero, dumako naman kami sa iba pang likas na yaman sa dulo ng Agusan. Janelle, I want you to meet Carmen. Hello. Asan po? Hindi tao si Carmen. Carmen ang tawag sa bayang ito. Yun ang pangalan ng bayang ito, Carmen. At matatagpuan mo naman ng Carmen sa dulo ng west side ng Agusan del Norte. Ang huling stop sa ating biyaheng ilog sa Agusan del Norte ay ang bayan ng Carmen. Mahigit 1 oras ang biyahe mula sa Butuan City. Kilala ito dahil sa produktong mangga at ngayon sa ecotourism program sa mga resort gaya ng Punta Diwata sa Barangay Vinapor. May 43 caves dito para sa mga adventurous. Nariyan din ang Vinapor Blue Waters na mas kilala bilang Jurassic Resort. Kuya, anong kinabubuhay nila dito? Pangingisda pa rin. But dito mismo sa Carmen, mas kilala siya sa mga resorts nila. Tapos yung mga dive spots nila dito. Kilalang kilala yan. Sa tinatawag nilang A1 dive sites yan. So magagandang mga na pinagdadivingan yan. As a matter of fact, meron nga sila ditong sanctuary ng mga pawikan. Mga turtles, giant, yes! Meron akong kausap ngayon na isang professional diver talaga. He's from Australia. And as a matter of fact, kaya ako kayo nila rito dahil ayun siya. Liga. Tara. Nakilala namin si Troy Main. Dati siyang sundalo sa Australia at tinalikuran niya ang pagsushoot ng barel.
kapalit ng pagsushoot ng camera. 17 years na niya itong trabaho at nitong 2 taon, dito na siya nanirahan sa Pilipinas dahil naakit siya sa ating kalikasan, lalo na sa Butuan Bay sa Agusan del Norte. Mayang buntag. I'm Buntad. I'm Buntad. These are my friends. Oh my golly. This is Shira. Nice to meet you. Chanel. Hey, nice to meet you. Troy. Hey, Troy, I was just telling my friends about the dive sites here in Carmen. Yep. So can you please tell them more about the sites here? The diving here is absolutely fantastic. Just as comparable to the Great Barrier Reef and anywhere else I've dived in the world. The beauty about the dive sites here is most of it's undiscovered. And my dive buddies from the Butuan Bay Divers group here, we're discovering sites every time we go diving. Especially here in Carmen. Especially, this is our headquarters right Really? here. Carmen? Yeah, the diving is world class. Just off here, along the coast here is a wall, only just 100 meters off there. Maihahalin tulad raw ito sa Great Barrier Reef sa Australia. Ayon kay Troy, ang underwater reefs sa bayan ng Carmen ay maipagmamalaki rin dahil sa sari-saring hayop at halaman. Salamat kay Troy at nasilip natin ang ganda ng mundo sa ilalim ng dagat sa Butuan Bay. Gayon din ang coral reefs sa Carmen. Napatotohanan natin na dito sa Agusan del Norte, ang ilog at dagat ay buhay. Okay? So hindi lang dito sa Agusan del Norte, dapat sa buong mundo, talagang pangalagahan natin ang ilog at ang dagat. Kasi nakita natin ang magandang binibigay sa atin yan na buhay. Okay? So katulad dito sa Carmen, especially dito sa Agusan del Norte, inaalagaan talaga nila yan, ang kalikasan nila. Di ba? So, ano masasabi nyo sa inyong pag-ikot dito sa Pinoy Explorer at sa Agusan del Norte at sa Butuan? Sobra. Ang saya, sobrang saya. Hindi ko makakalimutan to. Woo! Hindi ko ma-explain. Ako hindi ko rin makakalimutan to dahil unang-una masayang-masaya ako that I met you guys, really. Thank you. I had so much fun working with you girls and more power to the both of you. And I had fun and I hope you guys had fun too. Really. Sana hindi to ang huli na makasama ko kayo dito sa Pinoy Explorer. Talaga? Ha? Yes, may party. Okay yan, anytime. So talaga sinasabi ko parate, mga kapatid, tumingin-tingin ka lang. Kasi mo naman, ang daming pwede matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer! Woo! Thank you!